Mga sangkay, may bagong balita po patungkol sa sigalot nitong North Korea at South Korea. May inilabas po na warning ang parehong magkabilang panig po ito North Korea at South Korea, naglabas po ng warning. So ito po yung pag-uusapan natin kung ano po itong klaseng warning sa isa't isa ang kanilang ginawa. Pag-uusapan po natin yan, please. Bago po tayo magtuloy-tuloy, sabay-sabay niyo pong i-like ang ating video para marami sa ating mga kababayan ang makapanood. Okay, napakadali lamang po niyan. Check nyo lang sa ibaba. May like po doon, nakaganon. Pindutin nyo yan. Ganon nyo. Click nyo. Pak. Pag na-click nyo yan, matik yun. Naka-like na kayo sa video natin. So, kung nagawa nyo na mga sangkay, eto. Pag-usapan po natin itong problema po ng North Korea at South Korea na patuloy po, nakagaya po doon sa Western mga sangkay, kagaya po doon sa Europe, kagaya po sa digmaan ng Ukraine at Russia, matindi din po ang nangyayari dito sa Asia. Asia naman po ito. Diyos mio marimar. Dito pa naman tayo sa Asia. Baka hindi nyo alam nasa Asia pa rin po tayo. Hindi pa po nalipat ang Pilipinas sa ibang malayong dako. Ngayon, mga sangkay, ito, may warning po sila sa isa't isa. Ito. Ayan ang balita, mga sangkay. Ay, nako. Alam nyo, pati ako natututo, mga sangkay, sa mga update natin dito sa mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. No, kung hindi po tayo naggawa ng segment dito patungkol sa world news or international events, mga sangkay, malamang mangmang po tayo pagdating sa ganitong klaseng usapin. So yung mga mahilig manood dito sa Sangkay Janjan TV, yung mga nagbababad lagi sa mga ginagawa nating vlog, hindi po kayo malilito, hindi po kayo mauuto sa mga nagaganap po sa buong mundo ngayon. Kagaya po na ito, North Korea and South Korea exchange warning. Diyos mio marimar, akala ko naman, exchange gift. Exchange warning pala ito. Hindi pala gifts. So ano kaya ito? Ayan, ulitin po natin, basahin po natin. North Korea and South Korea exchange warning shots along border. So ngayon mga sangkay, panoorin po natin ang balita. North and South Korea have exchanged warning shots along their western sea border. South Korea's military says its navy fired those shots to repel a North Korean ship that had crossed into the sea boundary between the North and South. Pyongyang's military says it responded by firing 10 artillery shots as a warning to the South. Okay. Ulitin po natin. Medyo malakas po yung background natin sa music. Korea have exchanged warning shots along their western sea border. South Korea's military says its navy fired those shots to repel a North Korean ship that had crossed into the sea boundary between the North and South. Pyongyang's military says it responded by firing 10 artillery shots as a warning to the South. Our correspondent in Seoul, Jean McKenzie, says military tensions on the peninsula have risen in the past few weeks. This happened overnight. A North Korean ship, according to the South. So, eto mga sangkay, nagkakaroon na po sila ng sigalot. Maging po sa kanilang mga border, doon po sa may bandang, sa may sea border na po nila. Nagkakaroon na po sila doon ng matinding banggaan o bangayan. Pero, hindi pa naman po umaabot sa punto na magkakaroon na po ng salpukan talaga. Pero ito na nga po, nagkaroon na po sila ng warning sa isa't isa. South Korean military crossed this borderline in the sea and into South Korean waters. Now, the South Korean Navy issued warnings to try and stop the boat from crossing, and they fired warning shots to get it to stay back, but it crossed anyway. North Korea then responded to the shots that had been fired by the South Korean military by a couple of hours later firing what it said were warning shots of its own. But Nako. So, ang nangyayari pala mga sangkay, eto. Ang nagaganap, doon po sa kanilang mga, sa may sea border na mayroon po sila,
pag nakikita po ng North Korea na tila baga lumalampas na po sa border itong mga taga South Korea, nagpapaputok po sila ng kung anumang dapat ipaputok doon para po maging warning sa South Korea. At same po ang ginagawa ng North Korea. North Korea, South Korea, nagkakaroon po ng girian sa may sea border. Kaya nga lang, ang nakakaano nito, ayan, mga sangkay, oh. Sa may western sea border ito. Nag-exchange, hindi po ng regalo, kundi shots. Ibig sabihin, mga paputok. Pero mga sangkay, hindi po nila pinapatama. Ito lang ang maganda din, mga sangkay. Hindi po nila pinapatama sa isa't isa. Kasi kapag nangyari ito, my goodness, malaking gulo po ito, mga sangkay. So, ang akala natin, dito lamang sa China at wala na nga po, hindi na nga po masyado yung usaping sigalot ng China at Pilipinas. Pero nagkaroon kasi ng magandang dialogo ang Pilipinas at China, kaya hindi na po ganun katindi. So itong North Korea at South Korea, nagbabanggaan po sa may mga nila, sa may sea border. You know, this border between this sea border between the two countries, it is disputed, and you have to remember that these countries are still at war technically. So these sorts of Okay, you have to remember daw, tandaan po natin. Actually, ang South at North, hindi naman po talaga nag-end yung war nila. Di ba? Yung may tinatawag po na Korean War. Mula noon, hindi po talaga nag-end. Kumbaga nagkaroon lang ng ceasefire. Pero tuloy-tuloy pa rin, mga sangkay. Kaya nga hanggang ngayon, nagbabanggaan pa rin ang dalawang to. Can be quite serious, but often accidents do happen along this seafront. What's interesting about what's happened overnight here is that the South Korean military, the South Korean Defense Ministry today has come out and said that they think that this incursion, as they're calling it, was done deliberately, and that they are concerned that North Korea could be using this as a way to sort of increase tensions and build towards what could be future and even more serious provocations. Okay. Ang sinasabi po ng South Korea na ang kinakatakot lamang po nila kung baka itong North Korea ay gumagawa lamang po ng mga hakbang para sa mas matinding pagpuprovoke laban po sa South Korea. Kasi alam nyo, mga sangkay, ito lang masasabi ko tungkol dyan. Hindi po ang North Korea, tingin ko, mangmang na sila po ang mauuna pagdating po sa pagpapaputok papunta sa South Korea, yung malala talaga na pag-atake. Tingin ko hindi po nila gagawin yan. Alam nyo kung bakit? Masyadong kakampihan ng buong mundo ang South Korea. At masyadong masama ito sa imahe ng North Korea sa kasaysayan ng mundo kung sila mismo ang magsisimula. Remember Hitler, anong nangyari? Lumubog. Bakit? Sila po yung nag-umpisa eh. Diba nakita po natin kung paano po nila sinakop yung papunta sa Europe na mga lugar. So, dito, sinasabi po ng South Korea na ang nakakabahala, baka ginagawa lamang po nila ito, baka pag na-provoke kami, doon na may reason na sila na sila kasi nauna. So gumanti lang kami, 'di ba? Because, as you say, we are at a situation now where tensions on this peninsula are probably the most heightened they've been in about 5 years. It has been really quite a remarkable month, even by North Korean standards. Not only has this been a record year for their missile testing, but in the last month in particular, we've seen them launch a barrage of missiles. They've held a series of military drills and flying their warplanes right up near to the border with South Korea. We've seen them fire hundreds of shells of artillery into the sea. And all this, as you say, is sort of ramping up this kind of military tension on the peninsula. But it comes at a time where South Korea and the United States have been holding large-scale military exercises of their own. Now, the backdrop to this is, of course, that the two sides, North Korea and particularly the United States, have been at stalemate for many years. Their negotiations about North Korea's nuclear program have been stalled. And in the meantime, North Korea has been continuing to build up its weapons and to continue with its nuclear program. So, ang North Korea daw po, part ng kanilang pagpuprovoke, yung tuloy-tuloy po na test ng kanilang missiles.
At isa po sa nirarason nila dito, sabi po ng North Korea, ginagawa namin to kasi itong South Korea at Amerika, mukhang gagawa ng kalukuhan dahil nga may ginagawa silang military drill doon sa South Korea. Kaya parang nagpo-provoke po sila. Isipin nyo, ito ata yung taon mga sangkay, 2022, na may pinakamaraming pag-iinsayo ang militar ng North Korea sa pagpapalipad po ng mga ballistic missiles. Kaya naman mga sangkay, sana po magawa nito ng paraan ng South Korea na kung mangyari man po ang bakbakan nilang dalawa, hindi po sila ang magumpisa o hindi po yung South. Kundi makita ng buong mundo na itong North Korea ang nauna. Now, the way that South Korea and the US have responded is to bolster their defence of the peninsula and hold these large-scale military exercises. But what it's done is it's antagonised Kim Jong-un, who hates these military exercises. But rather than being a direct response to the military exercises, there is some concern, actually, as I said, that North Korea is kind of using this military escalation to prepare for its next step, to justify its next move. And many believe that that could be testing its first nuclear weapon in 5 years. Ay, nako. So, ewan ko lang ha. Pero ito na nga po, kung doon po sa Ukraine war, nagkakaroon na po ng tension at military exercise pagdating po sa nuclear, dito naman sa Asia, palala po ng palala ang sitwasyon ng North Korea at South Korea. At naghihintayan lamang po ito. Kapag na-provoke ang South Korea, kasi bully po ang ginagawa po ng North Korea ay parang binubuli po nila ang South Korea. Nang sa ganun, mauna po sila na gumawa ng akbang para may rason na ang North Korea na sasabihin nila, no, hindi kami nag-umpisa, sila. 'Di ba? Kaya sana po kalmado lang ang South Korea at kapag dito gumawa na po ng kahindik-hindik na hakbang ang North Korea, yun na. Yun na po talaga yun. Pero wag sana mangyari dahil Diyos mio marimar, may climate change pa tapos bagsak pa ang mga ekonomiya po natin sa iba't ibang bahagi po ng ating mundo, no? So ano po ang inyong komento regarding po dito sa awayan ng North Korea at South Korea? I-comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. Once again, this is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.